Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kulungan, magpapasko ang magkapatid na pumatay sa kanilang kapitbahay sa Pasig sa pamagitan ng 2x2. Ang motibo dahil lang umano sa away sa metro. 10 taong nagtago ang mga suspect bago magkahiwalay na natunton sa Valenzuela at Kamalig Albay. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Nagpanggap na mamimigay ng ayuda ang mga intelligence operative ng Pasig Police sa isang lugar sa Valenzuela. Magandang hapon po. Natuntun nila ang isa sa mga pakay, si alias Aldin, isang construction worker. Sir, i-update na lang natin yung i-update po natin yung form. Okay lang po, sir, makahingi ka ng ID. Anong ID po? Kahit ano po, sir. Chinek ng mga pulis ang detalye at larawan sa ID at nakumpirma. Siya ang hinahanap na suspect. Sandaling nilisan ng mga pulis ang lugar at pinagplanuhan ang gagawing pagdakip. Ilang saglit pa, ikinasa na ang pag-aresto. Mula sa Valenzuela, tumulak sa Kamalig Albay ang Pasig Police para dakpin naman ang kapatid ni alias Aldin na si alias Digoy. Suspect ang magkapatid sa kasong murder. Ang ating intel operatives ay nagkandak ng tinatawag namin na cyber patrolling at doon ay nakita nila through social media kung nasaan itong suspect natin. Ayon sa Pasig Police, pinagtulungan umanong patayin sa palo ng magkapatid ang kapitbahay nila sa barangay Pinagbuhatan, Pasig na si Aristotel Sulat, nooy 53 anyos na pintor. Itong ating biktima po ay nakasubmitter po dito sa ating mga suspect. At dahil lang doon ay nagtalo itong magkakapatid at saka itong biktima natin hanggang sa siya ay pagtulungan na hampasin ng 2x2 sa ulo. Kwento ng may bahay ng biktima na si Aling Susan, inawat pa niya ang magkapatid pero pinagpapalo siya lalo. Pati po ako. Sabi ko tama na. Ayaw pang tumigil. Pati po ako napalo sa kamay ko. 2 bisis dito. Sabi ko, tama na po. Mula nang maganap ang krimen noong July 2015 ay nagtago na ang mga suspect. Masakit po. Gusto ko nga pong gumanti kaso para bang natulala na lang po nga ako. Ang hirap po. Wala kaming kapira-pira nangyari nun, sir. Nakakulong sa Pasig Police ang magkapatid na patuloy naming hinihingan ng panig. Nagpapasalamat po ako sa mga Pasig Police. Mabuti nga po nahuli po sila. Hindi ko po alam kung mapatawad ko pa sila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 Oras. Inireklamo sa Ombudsman si Vice President Sara Duterte ng plunder, graft, malversation at bribery. Dahil yan sa mali umanong paggamit sa mahigit 600 milyong pisong confidential funds. Dawit din ang 15 opisyal ng kanyang opisina at ng DepEd. Nakatutok si Salima Refran. Bulto-bultong dokumento ang bitbit ng iba't ibang civil society leaders sa Office of the Ombudsman na maghain ng mga reklamong plunder, graft, malversation at bribery laban kay Vice President Sara Duterte. Inireklamo rin ang 15 opisyal ng Office of the Vice President at DepEd na minsang pinamunuan ni Duterte. Kaugnay yan ng umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Alam niyo po, yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. Kasama sa mga inireklamo ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez, tagapagsalitang si Attorney Michael Powa,
at dating Vice Presidential Security and Protection Group Head at ilang mga taga-OVP at DepEd. Inilakip ng grupo sa reklamo ang report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa confidential funds ng BISE, kasama na ang mga acknowledgement receipts ng mga tumanggap ng confi funds gamit ang mga gawa-gawa umanong pangalan tulad ng Mary Grace Piatos. Hiling nila sa Ombudsman silipin din ang bank accounts ni Duterte at hanapin kung saan talaga napunta ang confidential funds nito. Importante yan kasi dyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng kaso ng plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank accounts ni VP Sara. So magandang magkaroon ng disclosure mula sa Anti-Money Laundering Council. Galit po tayo sa nanggagamit, galit po tayo sa kasinungalingan, galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Isa sa ilalim ng Ombudsman sa evaluation ng reklamo bago isa lang sa fact-finding investigation. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Vice President Duterte at iba pang inireklamo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 oras. At kaugnay niyan, sinabi ni Attorney Michael Poa na hindi pa niya natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo. Pero anya, inaasahan niyang magkakaroon ng impartial at objective na pagsusuri ang Office of the Ombudsman. Dagdag niya, makikipagtulungan din siya sa investigasyon at kumpiyansang mapapatunayang walang basihan at hindi suportado ng katotohanan o batas ang mga aligasyon laban sa kanya. Inireklamo rin sa Ombudsman ng plunder at graft si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. at kanyang mga kaanak. Napunta raw kasi sa kumpanya ng pamilya ang mahigit 1 bilyong pisong halaga ng mga proyekto gaya ng flood control at farm-to-market roads. Nagbabalik si Salima Refran. Reklamong plunder at graft ang inihain ng grupo ng mga pari at pribadong individual sa Office of the Ombudsman laban kay Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo, kanyang asawang si Tandag City Vice Mayor Eleanor Momo, kanilang mga anak at iba pang kaanak. Kaugnay yan ng 1.4 billion pesos na halaga ng mga infrastructure contracts na napunta umano sa kumpanya ng kanilang pamilya na Surigao La Suerte Corporation. Kabilang dito ang mga flood control projects, farm-to-market roads, school buildings at iba pa. There is a problem because conflict of interest. According to the Constitution, bawal directly or indirectly na magkaroon ng pecuniary, yet you still allowed. May bidding, pero anong nangyari sa bidding? Ba't niyo inalaw ang family corporation ng isang congressman na magkaroon ng ganitong bilyon na awards? Bago maging kongresista, dekadang nasa DPWH si Momo at nagsilbi pang undersecretary. Sa sinumiting mga General Information Sheet ng Surigao La Suerte Corporation sa Securities and Exchange Commission mula 2019 hanggang 2022, kasama ang pangalan ni Congressman Momo bilang director at stockholder sa kumpanya. Sa reklamo, tinukoy na treasurer si Vice Mayor Momo, corporate secretary ang anak na si board member Melanie Momo Guno, habang director rin ang anak na si Councilor Romeo Jr. Ang mga anak ni Congressman Momo na sina Ruel at Romel ang tumatayong managing officers at pumipirma para sa kumpanya. Kasalukuyang chairman ng House Committee on Public Works si Momo at co-chair ng House Infrastructure Committee. Vice chair rin siya ng Appropriations Committee kaya kabilang siya sa House contingent sa Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget. Can you just imagine, billions ang nakuha akong ebidensya, pero member siya ng BICAM. Kaya ito lang po ang pakiusap ko. Mahal na Pangulo, ikaw po ang unang nagsiwalat nito. Sana po bigyan niyo naman ng justisya ang mga Pilipino. Sa isang pahayag, itinanggi ni Congressman Momo ang reklamo. Wala rin daw conflict of interest sa kanyang paninilbihan bilang kongresista. Wala rin daw katotohanan ang akusasyong ginamit niya ang kanyang pwesto para sa pansariling kapakanan. Hindi na raw siya bahagi ng kumpanya dahil matagal na siyang nag-divest sa Surigao La Suerte Corporation. Wala rin daw ginagawang negosyo ang kumpanya sa kanyang distrito.
Tinawag niyang politically motivated ang akusasyon na pakana umano ng kanyang mga kalaban sa politika. Sasagutin daw nila ng kanyang pamilya ang mga paratang sa tamang forum at panahon. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok, 24 oras. Sa mga oras na ito, wala pa ring kontrasalaysay si dating Congressman Zaldico para sa isang kaso kahit ngayong araw ang deadline ng pagsusumite. Binigyan naman ng provisional admission sa Witness Protection Program si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara kahit may balansing pera pang dapat isauli. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ilang ulit nang bumisita si former DPWH District Engineer Henry Alcantara sa Department of Justice nitong mga nakaraang linggo. May isang pagkakataong pangang nagsauli ito ng 110 million pesos in cash. May inaabangan pang balanse dahil sabi ng DOJ, nasa 200 million pesos pa ang isasauli nito. Ayon sa DOJ, maaaring sa susunod na linggo na maganap ang turnover ng balanseng pera sa gobyerno bilang pagtugon sa requirement ng DOJ bago sila makapasok sa Witness Protection Program o WPP. Binigyan na si Alcantara ng provisional admission sa WPP, gaya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na ilang ulit ding namataan sa DOJ nitong nagdaang mga linggo. Pero sina dating DPWH engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza noong Nobyembre pa huling bumisita sa DOJ. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, under evaluation pa ang application ng dalawa para maging witness. As far as the application of Bryce Hernandez and JP Mendoza, the same is still under evaluation by the those assigned by the Secretary of Justice to conduct an evaluation of their statements. So we cannot talk about any return of any assets just yet, no? That is only conditioned if, for example, they are already admitted into the program. Sinabi naman ni Fadulion na bukas pa rin ang DOJ sakaling naisi ng mag-asawang Sara at Curly Discaya na ilahad ang lahat ng kanilang nalalaman at maglabas ng ebidensya. Nauna nang sinabi ng DOJ na hindi naman nakikipag-ugnayan ang mga Discaya sa DOJ kaugnay nito. Kung gusto nila magpa-evaluate, sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. You can give 100 names, but if you cannot be, you will not be able to substantiate, no, the basis for the inclusion, no, or tawag nito, implicating these people, that is not enough. You have to provide more details before we can even consider you as a state witness. Nagtapos naman ngayong araw ang deadline para sa pagsusubite ng counter affidavit ni dating Representative Zaldico sa isa pang reklamong iniimbestigahan ng DOJ kaugnay sa flood control project sa Bulacan. Ayon sa DOJ, pagkatapos nito, submitted for resolution na ang complaint. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Dead on arrival sa ospital ang isang CPA lawyer na konektado sa BIR matapos siyang pagbabarili ng riding in tandem. Nahuli kamang krimen sa pagtutok ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sa videong nakuha ng mga otoridad mag-aalas 6 ng umaga kahapon sa Sacris Road sa Mandaue City, makikita ang motorsiklong may sakay na 2 tao. Kita ring nagpaputok ito sa katabing itim na sasakyan. Habang papatakas, muntik pang matumba ang motorsiklo ng mga salarin. Sakay ng tinambangang itim na sasakyan ang 54 na taong gulang na lalaking biktima na isang CPA lawyer. Konektado siya sa Bureau of Internal Revenue bilang examiner. Papunta sana siya sa trabaho nang mangyari ang pananambang. Isinugod ang biktima sa Mandaue District Hospital pero idiniklara siyang dead on arrival. Naka-helmet ang mga suspect pero ayon sa PNP, may CCTV pa silang nakuha na maaaring makatulong sa pag-identify sa mga salarin. Through the CCTV movement sa atoang sa assailant, and makita na naman sa mga pictures and videos nga subject para i-enhance para ma-identify. May negosyo rin daw ang kanilang pamilya na kabilang sa tinitingnang motibo.
sa iyang business, sa iyang work life, and also sa iyang personal. So as to motive, dili pa na nato makuha pa karon kay magdepende pagyud sa unsang pagyud ang mga evidence. Maliban sa MCPO, tumutulong na rin ang mga bumubuo sa Special Investigation Task Group o SITG, kinabibilangan ng ibang regional units at national support units para matutukan ang investigasyon at mabigyang linaw ang nangyaring pagpatay. Walay threat nga na-receive ang family, but we do not know na mismo sa ato ang victim. So that's one way na ato sa puli-check ang iyang mga electronic devices kung like sa iyang cellphone kung naba siya threat. Para sa GMA Integrated News, Nico Sireno, Nakatutok 24 Oras. Inabsuelto si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista ng Sandigan Bayan sa kasong graft and corruption. Kaugnay po ito sa solar power system and waterproofing works sa isang gusali sa lungsod. Hinatulang guilty naman ang itinurong kasabwat ni Bautista. Nakatutok si Maki Pulido. Napaiyak si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista nang mapawalang sala ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong graft. Not guilty ang hatol sa kanya dahil ayon sa korte, bigo ang prosekusyon na patunayang guilty beyond reasonable doubt si Bautista sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnay yan ang pagpirma sa disbursement voucher kaya naaprobahan ang pagbayad ng higit 25 million pesos sa Signet Energy kahit hindi natupad ang nasa kontrata na dapat may net metering sa Meralco ang ininstall na solar power sa Quezon City Civic Center. Guilty naman ang hatol sa kanyang kapwa-akusado na si dating City Administrator Aldrin Cunha. Pinatawan si Cunha ng parusang 6 hanggang 8 taong pagkakabilanggo. Pero habang inaapila ang desisyon ng korte, pinayagan siyang magbayad ng 90,000 peso bond para sa pansamantalang paglaya. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Nakalusot man sa kasong ito si Bautista, inaapela pa niya ang hatol na guilty para sa hiwalay na kaso kaugnay ng pagpabor umano sa Geodata Solutions Inc. para gawing online ang pagproseso ng mga permit sa City Hall. Ibinaba ang hatol noong January 2025 ng Sandigan Bayan 7th Division. Guilty rin ang hatol kay Cunha sa parehong kaso at pareho silang pinatawan ng parusang 6 hanggang 10 taong pagkakabilanggo. Pansamantala silang nakalaya habang inaapela ang desisyon ng korte. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok 24 Oras. Sa mga magbabakasyon sa Eastern Visayas, umabot bago magpasko ang pagbubukas ng San Juanico Bridge. Sa mga sasakyang may 15 tonelada ang bigat, gaya ng mga bus, may mga bahagi pa ring inaayos at mahigit 1 bilyong piso ang gastos. Ayon sa Pangulo, hindi aabot sa ganyan kung walang katiwalian. Nakatutok si Ivan Mayrina. May mahigit 6 na buwan ding naantala ang normal na daloy ng trapiko sa San Juanico Bridge, tulay na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Leyte at Samar sa Eastern Visayas. Mayo ng taong ito, matapos ang structural assessment, tumambad ang mga pinsala sa tulay na itinayo noong pandekada 70 at may mga bahagi nito ang mahina na. Dahil hindi naligtas ayon sa DPWH, agad na nagpatupad ng 3 toneladang limit sa mga sasakyan pwedeng dumaan sa tulay. Mga maliliit na sasakyan lang tulad ng mga kotse, jeep at van at one-way pa. Ipinag-utos noon ng Pangulo ang agarang rehabilitasyon ng tulay at ngayong araw December 12, itinaas sa 15 toneladang limit ng mga pwedeng dumaan. Two-way traffic na rin ang kaya. Pwede nang dumaan ng mga 6-wheeler at mga pampaserong bus. By Christmas time, by New Year, makakatawid na yung mga cargo truck natin na dati hindi nakatawid, kailangan pa mag-roro at umikot sa mga ibang port na ginawa natin. Ngayon ay mababawasan na yun. Naging malaking dagok ang limitadong kapasidad ng San Juanico Bridge sa ekonomiya ng rehiyon. 600 million kada buwang kawalan base sa pagtaya ng NDRRMC. Ang mga nagko-commute kasi, nagpapalipat-lipat ang sasakyan at ang mga kargamento at produkto isinasakay sa barge at kinailangang idaan pa sa mga pantalan. Ang mga bakal na yan sa ilalim ng tulay ang ginawang agarang solusyon ng DPWH para tiyaking ligtas sa madaanan ng San Juanico Bridge na two-way traffic at para sa mga sasakyang may hanggang 15 tonelada ang bigat. Pero magpapatuloy ang rehabilitasyon ng tulay at inaasahang sa 3rd quarter ng susunod na taon ay may babalik sa orihinal na kapasidad ang tulay na hanggang 33 tonelada.
Ang rehabilitasyon sa San Juanico Bridge sinimulan bago pa man pumutok ang katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura. Pero ayon sa Pangulo, katiwalian pa rin ang dapat sisihin kung bakit napabayaan ang tulay at kinailangang gastusan ng 1.1 billion pesos ang rehabilitasyon nito. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this kung yung every 3 years ini-inspeksyon, inaayos, wala tayong gagastusin na kahit na ano. Kasama ng Pangulo sa inspeksyon ngayong umaga si Public Works Secretary Vince Dizon at si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Wala ang kinatawa ng 1st District ng Leyte na si Representative at dating Speaker Martin Romualdez. Kasunod ng pagbisita sa Tacloban, nagtungo naman ang Pangulo sa Bacolod City. Una para inspeksyonin ang nagpapatuloy na Oplan kontrabaha ng lungsod sa paglilinis sa mga daluyan ng tubig na magtatagal hanggang sa Hunyo ng susunod na taon. Isang Mambulok Creek sa mga priority waterways sa lungsod na bahagi ng mga solusyon sa mga pagbaha. Kasunod yan ay sinilip ng Pangulo ang pagpapalawak at pagpapaganda ng Banago Port sa lungsod. Layo nitong mas iangat ang antas ng serbisyo ng Banago Port na pangunahing pantalan hindi lang para sa mga pasahero kundi maging sa mga roro at produktong agrikultural tulad ng asukal. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Dahil halos wala ng galawan ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila, tuloy sa pagsuyod sa mga alternatibong kalsada ang MMDA. May mga sasakyang hinatak pa nga dahil iligal na nakaparada. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa Katipunan Avenue kung saan may ilang pamantasan, binatak ng MMDA Special Operation Group Task Force ang mga iligal na nakaparada. Sa Nara Street, wala ang mga inirereklamong madalas na pumaradang jeep, pero maraming pribadong sasakyang nakapark. We cannot be selective whether you are private, you are a normal vehicle, a high-end vehicle, public utility vehicle. As long as you are violating the traffic rules and regulations, we have to implement that. Nagpaliwanagan pa ang MMDA at ang mga opisyal ng Barangay Amihan dahil hindi umano na-coordinate sa huli ang operasyon sa Nara. Sabi ng punong barangay, walang ordinansa o batas na nagsasabing mabuhay lane ang kanilang kalsada. Walang approved na ordinance na alternate route ang Nara. Ayon sa MMDA, hindi man bahagi na mabuhay lane nitong kahabaan ng Nara Street, nagsisilbi naman itong alternatibong ruta para sa mga sasakyan na papunta ng Mindanao Avenue at NLEX. Papunta naman ng Katipunan Avenue at C5 sa kabilang bahagi, kaya naman mahalagang maklear ito ng mga obstruction. Sabi pa ng MMDA, kitang-kita naman ang mga signage na nagsasabing two-away zone ang kalsada. Signages are there for a reason. Sinusunod po ito. In the absence of the traffic enforcers, ang susunod na susundin po natin dyan is the traffic signs. I-inform na lang namin din ng mga residente namin, bawal mag-park para hindi na sila natuto kasi mahal din ang bayad 4.5 to 5.5. Samantala sa Kamyas naman sa Quezon City, tino ang mga sasakyang nasa bangketa. Illegal pa rin yan lalo't daanan ng mga pedestrians. Bawal ang street parking kung walang city ordinance na kailangang ipaalam din sa MMDA. Kung kaliwat kanan ng mga nakaparada, and I think hindi na po siya open space. It becomes a private slot or private space and it will cause traffic congestion and syempre safety hazard as well. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong Biyernes ng gabi, ang Sparkle host na si Janina Chan. Janina! Thank you, Miss Vicky, and good evening mga kapuso. Ready to shine brighter ang ilang stars na nag-renew with Sparkle GMA Artist Center. May mga bagong dagdag din sa Sparkle fam na ready na rin for their breakthrough. Makichika kay Nelson Canlas. Bago pa matapos ang 2025, dalawang milestone ang humabol at buong pusong tinanggap ni Thea Tolentino. Una ang kanyang engagement ring sa non-showbiz boyfriend na nag-propose sa kanya sa Japan. Ang ikalawa naman, ang kanyang showbiz management contract. Sobrang grateful ako kasi I get to continue yung work ko, tsaka dito na rin talaga ako lumaki sa GMA, tsaka sa Sparkle. Mula 15 years old, ngayon 29 ako, next year 30 na.
Nagpasalamat din si Jack Roberto sa patuloy na pag-aalaga ng Sparkle sa kanyang career. Sa kanyang renewal as a Sparkle star, looking forward daw siya to more project that will make him grow as an artist in 2026. Sa darating na Pasko, proud member daw si Jack ng SMP o Samahan ng Malamigang Pasko. Mas pinili raw ng Kapuso star na maging single, lalo't na-discover niya raw ang maraming potential na solo siya sa buhay. Hindi ko priority, ang dami ko na-realize, so single ako, parang alam mo na, mas focus ka sa sarili mo, mas focus ka sa goals mo, mas marami pa palang pwedeng gawing negosyo, madami ka pang pwedeng explore na hobbies. Tsaka self-love. Self-love, iba rin yung peace sa bahay. Sabi nga nila, wag mong hanapin, di ba? Antayin mo na lang. So, naniniwala ako sa kasabihan na yun. Speaking of career growth, thankful si Royce Cabrera at sunod-sunod ang significant projects na kanyang natatanggap sa nakaraang buwan. Sa 2026, nakatakda niyang gawin ang stage adaptation ng indie film na Endo. Ang lahat ng ito, ipinagpapasalamat niya sa Sparkle kaya't espesyal daw ang kanyang muling pagpirma ng kontrata ngayon. Yes, simula pagpasok ko sa kanila 2020, tuloy-tuloy na yun. From TV, big screen, mga movie, ganun, tuloy-tuloy. Kaya sobrang pasasalamat talaga ako sa Sparkle. Yung pananaw ko as an actor, so doon ako mas nagbigay ng focus and I'm happy kasi nga yung Sparkle mismo nagbibigay ng pagkakataon sa akin na ito, pwede to kay Royce, ito, pwede to gawin yan, kaya niya yan, gagawin yan. Nagbabalik naman sa GMA this year via Sparkle GMA Artist Center Management, sina dance diva Regine Tolentino. Fresh from Australia at ngayon ay maninirahan na sa Pilipinas with her family si Bianca King at ang sexy mom na si Gwen Zamora. First time naman and ready to shine through Sparkle GMA Artist Center, sina Jess Martinez na napapanood na ngayon sa Sanggang Dikit FR, ang dating child star na si Migs Cuaderno at ang Mr. and Miss Chinatown winners na sina Tyron Tan at Isa Uy. Nagpapasalamat si GMA Network Senior Vice President and President of GMA Pictures Attorney Annette Gozon Valdez sa tiwala ng mga artist at sana raw ay maging instrumental ang Sparkle para mas mapaganda pa ang kanilang mga career. We will continue to really strive to help all the artists of Sparkle and develop them more and sana ay mas ma-fulfill pa namin yung mga dreams nila, not just for GMA, but lahat ng gusto nila, like sa sports or kung ano yung gusto nila para mapabuti nila yung sarili nila. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Abiso sa mga plantito at plantita o yung mga mahilig mag-alaga ng halaman. May isang uri ng cactus na bawal alagaan ayon sa PIDEA dahil sa taglay nitong kemikal. Ang epekto niya sa tao, alamin sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Cute kung titingnan, kaya tiyak na swak ang halaman na ito para sa mga plantito at plantita. Ito ang peyote cactus, pero babala ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Hindi lang bawal, kundi illegal itong gawing ornamental plant. Meron daw kasi itong chemical substance na lubhang delikado na kung tawagin ay mescaline. It is a substance that is classified as a dangerous drug base doon sa ating United Nations Convention on Psychotropic Drugs. It causes hallucinations, nausea, and meron din yung mga sakit sa ulo, vomiting. Ito yung recorded na adverse effects. Wala pa naman daw reported na paggamit ng peyote cactus sa bansa, pero mahigpit daw itong minomonitor ng PIDEA, lalo't may impormasyon silang ibinebenta ito online. We sent out this advisory to warn the public, especially yung mga kabataan ho natin, dito sa mga masamang epekto ng paggamit ng peyote. Nakakuha tayo ng sample ng cactus and we also tested the plant for chemical substance. Agad daw i-report ang sinumang nagmamay-ari ng nasabing halaman dahil hindi basta-basta ang parusang life imprisonment at multang aabot sa 10 milyong piso para sa sinumang mahuhulihan nito. If you're just displaying that, that's already possession. So sa possession of dangerous drugs, may kakibat na penalty ho yan. If you're going to plant naman itong peyote, that's already cultivating.
So that's cultivation of plant. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Ilang dokumentong konektado sa flood control project ang nakuha sa mga vault sa loob ng condo unit ni Zaldico sa Taguig. Pinag-aaralan na ng NBI kung paano yan makakatulong sa binubuo nilang kaso. Hiniling na rin isailalim sa Red Notice Alert ng Interpol si Co. Nakatutok si John Consulta. May formal request na ang National Bureau of Investigation sa International Criminal Police Organization o Interpol para ilagay sa Red Notice Alert si dating Congressman Zaldico. Kaugnay pa rin ito ng mga kasong kinasasangkutan niya kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Naharap sa kasong malversation at graft si Co kaugnay ng mga ghost flood control projects ng Sunwest Corporation sa Oriental Mindoro. Kanselado na rin ang kanyang passport. Sabi ni NBI spokesperson Palmer Malyari, inaantabayanan nila ang paglalabas ng Interpol Red Notice laban kay Co matapos silang maghain ng request nitong November 23. Ito po ay under evaluation pa. Ang huli naming na-check is actually being evaluated by the Notices Diffusion Task Force in terms of its form and substance. Sa pagsisilbi ng search warrant ng NBI sa condo unit ni Co sa Taguig kahapon, pera at dokumento ang nakuha ng raiding team. Sabi ni Malyari, 3 vault ang tumambad sa mga operatiba sa loob ng condo unit. Binuksan nila ang mga ito sa pamamagitan ng acetylene at electric saw. Ayon sa NBI, ang ilan sa mga dokumentong kanilang nakuha, konektado sa flood control projects. Pinag-aaralan nila ngayon kung paano ito makakatulong sa kanilang binubuong kaso. The NBI Organized International Crimes Division being able to collect what we believe is sufficient evidence. There was an affirmative result of the operation. And then from there, we will have to wait for the disposition of the court. Ayon sa NBI, inasahan na raw nila ang hinalang planted ang mga dokumentong matagpuan sa loob ng kondo ng dating mambabatas. Kaya naman, meron na raw silang planong gawin para rito. We adhere to the principle of thoroughness and legality. And hindi naman po agad tayo naniniwala hook, line, and sinker. Kinakailangan dumaan sa masusing pag-evaluate kung ito ba ay itinanim lang o talagang genuine ang kanilang presence doon sa area. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sa mga kapuso nating magki-Christmas shopping o mamamasyal ngayong weekend, huwag pong kalimutang magdala ng payong. Posible pa rin magpaulan ang shear line at may chance rin ng biglang buhos ng malakas na ulan sa ilang lugar. Dahil sa easterlies, maulap na panahon na may mahinang ulan naman ang dala ng northeast monsoon o amihan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang ng Sabado, uulanin na ang eastern section ng Southern Luzon at Samar provinces. Sa hapon, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Central at Western Visayas, gayon din ang Soc-Sargem. Halos ganyan din ang lagay ng panahon sa linggo. Pagsapit ng hapon, mataas ang tsansa ng malawakang ulan sa buong Visayas at Mindanao, kaya maging alerto sa biglaang pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan ngayong weekend, pero maging handa pa rin sa posibilidad ng thunderstorms. It's time to say goodbye again sa ating minahal na Maka Barkada dahil bukas na mapapanood ang finale ng Maka Love Stream na tila naging reunion na rin ng cast. Makichika kay Nelson Canlas. Sino nga ba ang makakalimot sa mga estudyante ng MacArthur High School na naglahad ng drama ng kanilang buhay? Buti pa, Ash, maghiwalay na tayo. Dapat ikaw ang tumatayong pangalawang magulang naming lahat. At ang mga nakakatawang happening sa pagiging estudyante. Ang mga hugot sa buhay pamilya. At siyempre, ang mga budding love life. Mula Maka hanggang Maka Next Chapter at ngayon ang Maka Live Stream. Relate na relate ang mga manonood, lalo na ang mga Gen Z, sa buhay ng mga bida. At ngayon, magpapaalam na ang GMA Public Affairs Weekend Teen Drama Series para sa isa sa mga star ng Maka na si Zephanie.
Maka is pulling all the stops sa finale ng serye, lalo't magpapasko. Siyempre dahil magpapasko na po, so yung kwento din ay may halong storya ng kung paano yung na theme is Christmas. And this time, kasi nung mga nakaraan po, medyo nagkakahiwa-hiwalay kami dahil may digital world and then meron yung main world. Ngayon po, magkakasama kami sa storya. It's different daw para sa Kapuso Star dahil sa mistulang reunion na ito bago tuluyang magpaalam. While we were shooting, it mas na-feel ko talaga na kapag kasama ko sila, doon ko na-feel yung barkada, yung pagiging maka namin. Perfect way and story to end the year. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Babala po at sensitibo ang susunod na ulat. Iniimbestigahan na ng Valenzuela Police at City Hall ang umunay kaso ng animal cruelty laban sa isang aso na natagpo ang duguan at putol ang dila. Sa CCTV footage sa barangay Balangkas ng Valenzuela, rinig ang alulong ng isang aso madaling araw noong Martes. Kita rin ang isang ilaw na tila galing sa isang motorsiklo na maya-maya'y umabante. Kasunod nito, nakita na lamang na may-ari ng kanilang asong si Kobe na duguan, natagpuan din ang dila nito, hindi kalayuan sa lugar. Nagpapagaling na sa paggamutan ng aso pero ayon sa veterinaryo ay hindi na maibabalik ang dila nito. Ayon sa Valenzuela Police, nagsasagawa na sila ng investigasyon. Isang saksi umano ang dumulog sa kanila at nagsabing nasugatan umano si Kobe matapos makaaway at makagat ng iba pang aso sa kalsada. Patuloy nilang kinukumpirma ang lahat ng hawak nilang ebidensya. Bubungo naman ang City Hall ng Task Force katuwang ang mga pulis at City Veterinary Office para tutukan ng investigasyon. Huling 2 Biyernes bago magpasko, kaya lalong kabi-kabila ang mga Christmas party at mas dagsa ang mga namimili. Kamustay na po natin ang Christmas traffic. At mula po sa EDSA Orense, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie, kamusta na? Vicky, mas mabilis pang maglakad kaysa sumakay ng sasakyan ngayong Biyernes. Bago pa man kasi magsimula ang rush hour ay napakatindi na ng traffic sa EDSA at maging sa mga alternate routes. Biru-biru ang may laman. Pag may nagtitinda na sa kahabaan ng EDSA, siguradong mabigat na ang daloy ng trapiko. At kanina nga, ilang vendor ang nakita nating nag-aalok na ng mga malamig na inumin at mani para hindi mainip ang mga motorista sa mahaba at halos di umuusad na traffic. Pasado 3:30 ng hapon, mabagal na ang takbo hindi lang sa EDSA, kundi pati sa mga alternate route tulad ng Summer Street sa Quezon City. Dagdag bigat pa ang pagkuha ng isang lane para sa nakatakdang Bazaar o Bancheto mamayang gabi. Pahirapan din lumabas ng EDSA ang mga galing sa mga looban tulad ng Scout Borromeo dahil sa bumper-to-bumper traffic. Mistulang parking lot ang Kamuning flyover sa sobrang bagal ng daloy ng mga sasakyan ngayong hapon. Dahilan para ilang rider ay sumingit na sa mga pagitan ng lanes para lang umusad. Slow-moving din ang mga sasakyan papuntang Aurora Underpass kung saan sabay-sabay na ang uwian at Christmas errands ng mga motorista. Pagdating ng EDSA Connecticut, 5:00 ng hapon, moving naman. Yun nga lang, hindi lalagpas ng 5 to 10 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan. Heavy traffic din ang pa-Ortigas flyover. Yung papasig, medyo mas mabilis ang galaw ng mga sasakyan. Sa tindi ng traffic sa Ortigas flyover, may isang kotse tayong namataan na dumaan sa bus lane. Sa mga mall zones tulad ng Ortigas area, nagkakaroon ng bottleneck dahil sa pila ng mga sasakyan para makapasok sa mall. Mistulang palamuti sa Christmas tree ang mga sasakyan sa EDSA Guadalupe. Pulang-pula ang ilaw ng mga sasakyan sa tindi ng traffic. Vicky, paalala sa mga motorista para hindi maipit sa heavy-gut na traffic, i-adjust ang oras ng kanilang biyahe kung maaari at gumamit ng mga alternate routes para hindi maipit sa mga pila ng sasakyan. At yan ang latest mula rito sa EDSA Orense. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Mga kapuso, litaw ang pagiging creative at unique ng ilan sa paglalagay ng mga dekorasyong pampasko. Sa Guimaras, hugis mangga ang isinabit sa Christmas tree, habang sa Bataan tila papasok sa loob ng Christmas tree ang entrance ng munisipyo. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Not your usual Christmas lighting ang pagbubukas ng Christmas Bazaar sa Midsayap, North Cotabato. Ang masayang pagdiriwang lalong pinaganda ng engranding light and music show. Hindi lang yan ang sinubaybayan at hinangaan ng mga bisita dahil nagkaroon din ng pyro musical display. Sa Rosario, Batangas, dinarayo ang 40 talampakang white Christmas tree na ito. May tunnel of lights din na perfect picture spot at kaliwat kanan ng iba pang mga palamuti kabilang ang electric tulips na ito at Christmas lights na hugis, bulaklak at butterfly. Festive feels na rin sa paligid ng munisipyo sa Padre Garcia matapos pailawan ng kanilang giant Christmas tree at iba pang dekorasyon. Hindi rin kinalimutan ng lokal na pamahalaan ang true essence of Christmas sa display na ito kung saan tampok si Baby Jesus, Joseph at Mary. Rocking around the Christmas tree, into the Christmas tree? Yan ang malaking atraksyon sa entrada ng munisipyo ng Limay, Bataan. Ang mga bisitang papasok sa gusali, tila stepping into the Christmas tree na abot sa 3 palapag ang taas. May mga dekorasyon din sa parking area at sa loob ng Municipal Hall. Nakakatakam naman ang Christmas decoration sa Guimaras. Dahil kilala bilang home of the sweetest mangoes, kumukutitap ng mga hugis mangga ang isinabit nila sa higanteng Christmas tree. Bida rin ang lighted images ng mga tourist sites ng probinsya gaya na lang ng Balaan Bukid at White Sand Beaches. Candy Wonderland naman ang tema ng dekorasyong pamasko sa plaza ng Silay City, Negros Occidental. Agaw atensyon ang pink giant Christmas tree na may 3D design ng bahay, candies at star. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok. 24 oras. Nahuli kam sa Talisay City ang biglaang pagguho ng bahagi ng bundok. Ginoo ko! Sus! Mabilis na dumausdos papunta sa kalsada ang lupa at puno kaninang umaga sa barangay Manipis. Ayon sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority, walang naiulat na nasaktan sa insidente. Mabilis ding nagkasa ng clearing operations. Posibleng dahil sa pag-ulan ito mga nakaraang araw kaya lumambot ang lupa. Posible ang rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo ayon po yan sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Humigit kumulang 60 sentimo ang posibleng tapyas sa presyo kada litro ng diesel. Humigit kumulang 30 sentimo naman ang posibleng rollback sa kada litro ng gasolina, habang humigit kumulang 65 sentimo kada litro ang bawas singil sa kerosene. Ang paggalaw sa presyo ay dahil po sa pagbabalik tuon ng mga investor sa Russia-Ukraine peace talks at pagbaba sa presyo ng petrolyo dahil sa ibinalik na produksyon ng Iraq sa isa nitong oil field. Pagmumultahin na ng LTFRB ang mga TNVS driver na basta-basta lamang na nagka-cancel ng booking para makatulong sa mga commuter. May direktiba rin ng LTFRB tungkol sa surge pricing o yung biglaan at labis na pagtaas ng pamasahe sa TNVS. Nakatutok si Rafi Tima. Tugon daw ito ng LTFRB sa napakarami ng reklamo laban sa mga nagkakanselang TNVS driver at napakataas na pasahe dahil sa surge fare system. Simula ngayong araw, papatawan ng penalty ang mga TNVS drivers na bigla-bigla na lang magka-cancel ng booking. May tuturing daw itong pagtanggi sa pasahero na may kakibat na penalty base sa 2014 Joint Administrative Order ng LTFRB. Ito naman po ay ina-apply po natin sa ibang public utility. Ang taxi, ang jeep, ang UV, ang bus. Ina-apply po yan, general po yan sa ating mga pampublikong sasakyan. Ang parusa, multang 5,000 pesos sa first offense. 10,000 pesos naman na may kasamang 30 araw na pag-impound sa sasakyan para sa second offense. Sa third offense, 15,000 pesos na penalty at cancellation ng Certificate of Public Convenience o CPC. Pero may pagkakataon namang papayagang mag-cancel ang TNVS driver. May vehicle safety or mechanical issue, passenger misconduct or safety concerns,
erroneous or malicious booking, passenger no-show, incorrect or unsafe pickup, and system and technical error. Sa loob naman ng 4 na linggo, pag-aaralan ng LTFRB ang surge fare matrix para sa mga TNVS. Habang ginagawa ito, simula sa December 17 hanggang January 4, hindi mo napapayagan ng ×2 na surge sa pasahe. Kaya hindi raw dapat magdoble o magtriple ang average na pasahe kapag mataas ang demand sa mga TNVS. Ang buong surge fare dapat ding mapunta lahat sa TNVS driver at hindi sa kumpanya. The TNC shall not collect any share, commission, or impose a service fee derived from the surge price component of the TNVS fare during the implementation of this memorandum circular. Ang mga isyong ito ang pinag-uusapan ng mga TNVS drivers sa kanilang tambayan sa Quezon City habang nagpapahinga sa biyahe. Pinaparusahan na raw sila ng kanilang kumpanya kapag nagka-cancel, ngayon tila madodoble pa. May pwedeng bumiyahe kung sunod-sunod yung cancel namin. Kaya parang doble na eh. Magiging doble pag meron pa sa LTFRB tapos meron pa sa TNC. Di wala na kami kikitain talaga. Sa huli, wala naman daw silang magagawa kundi sumunod. Alang-alang sa pamilyang umaasa sa kanila. Kung sa amin lang, walang problema eh. Problema yung mga bata. Naghihintay, siyempre. Nasaan na si Papa? Yung baon, no? Wala. Yung stress na nakukuha sa kalsada, matindi yun. Yung ganun lang halaga, dahil ganun lang halaga. Sana balansehin ng gobyerno. Sana balansehin talaga nila ng tama. Para naman fair sa lahat. Sa isang pahayag, sinabi naman ng TNVS Community Philippines na nakababahala ang cap sa surge pricing lalo ngayong holiday season. Nasaan na raw ang napag-usapang compensatory adjustment kabilang ang dagdag na pick-up fares. Handa naman daw sila makipag-usap pero sana raw mas maging malinaw ang konsultasyon tungkol sa mga isyong ito. Giit naman ng LTFRB, hintayin na lang na matapos ang kanilang pag-aaral sa price surge matrix sa unang linggo ng susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Oras. Dumepensa ang 2 sa 14 na opisyal ng barangay sa Iloilo City na inireklamo ng DSWD sa Ombudsman. Kaugnay ito ng pagkaltas umano ng bahagi ng payout sa ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ako na yung lugar, hindi kaya akong pumuluyo ang nag-payout. Limpyo konsensya ko, galing kay guro mawian ko sa mga tao nga nakakilala sa akon. Dapat imbestigaran nila anay ako, antes ko nila husgaran. Kung ako sa kwan, kaya DSWD, una pa DSWD nag-release ng kwarta. Ang recipient ang nagbatong kwarta. Anong ako na? Ising ko, ikway ko na. Involvement sa ilang inaligal nga mo. Kabilang ang mga kapitan ng Barangay Simon at Barangay Quezon Arevalo sa mga inireklamo ng DSWD ng graft, grave misconduct at abuse of authority sa Ombudsman. Isinailalim din sila at 12 iba pa sa preventive suspension. Sumasabay sa kinang ng Kapaskuhan ang ngayoy sikat ng Pasig River Esplanade. Buhay na buhay ito kahit gabi dahil naiilawan ang magandang view at sari-sari pa ang mabibiling pagkain. Sumabay rin tayo sa pagpasyal sa live na pagtutok ni Von. Von! Vicky, kung pasyalan at food trip this Christmas ang hanap, pwede ang gawin dito sa Pasig River Esplanade sa Maynila. Perfect para sa mga gustong mag-food trip ang Food Bazaar. Sa dami ng food selection sa buong kahabaan ng Esplanade, kakailanganin mo ang tiyaga sa paglalakad. Patok ang Pinoy street food tulad ng ihaw-ihaw, kwek-kwek at samalamig. Mapapakamsam ni Da sa sarap ng Korean street food. May Indian food din at syempre hindi mawawala ang bibingka at puto bongbong na bida tuwing Kapaskuhan. At kung busog na sa pagkain, busugin ang iyong mata sa ganda ng tanawin by the river. Para sa mga kids at heart, pwedeng magrenta ng go-kart at tumalon-talon sa trampoline. Kinaliwan din ng mga namamasyal ang mga mascots. May mga tindahan din ng panregalo. May mga namasyal dito na galing pang Mindanao. Yung solemn po, tsaka yung access ng food po, tsaka the view also po. And yung amoy po, hindi po siya masangsang, hindi po po, maganda po yung lugar po talaga. Out of 10, 10 out of 10 na po. Dito rin ginanap ang formal na pag-turnover ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industries Incorporated ng Jones Bridge Light Show Project sa Manila LGU. Matapos ang turnover, nagkaroon ng makulay na light show sa Jones Bridge. As we turn over this project to the steward of the city government, we do
so the confidence that it will continue to shine brightly for years to come, uplifting the spirit of our fellow Manila. Vicky, bukas itong Pasig River Esplanade, araw-araw mula 3 p.m. hanggang 12 midnight. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino. Sa mga nag-iisip ng Christmas bonding ngayong weekend, kasama ang pamilya o barkada, sulitin na ang malamig na Simoy Pasko sa Tanay, sa Rizal. With a view ba ang hanap? Check. Pati food trip? Check na check. Nakatutok doon live si Oscar Oida. Yes, Mel, kung ang trip nyo naman medyo takasan maski saglit ang Metro Manila stress levels, baka ang sagot sa holiday heart mo, dito mo makikita sa Tanay. Malamig na simoy Pasko ba? At malinis na pasyalang may Christmas vibes? Dito sa Tanay, marami niyan. Una sa listahan ang sikat na Tanay Parola, kung saan pwedeng mag-IG moment with the cool breeze at majestic view ng lawa at kabundukan. Ito na siguro ang closest to winter malapit sa Metro Manila. Kung pilgrimage walking naman ang trip nyo, dito tayo sa Regina Rica na matatagpuan sa bulubunduking bahagi ng Tanay. Walk to Sawa tayo dito. Sa presence yan ng 71-foot statue ni Mama Mary. Perfect sa mga naghahanap ng sandali ng pagninilay at pagdarasal. Meron ding wishing well for your heart's desire. Ang kanilang mga Christmas tree na papalamutian pa ng tinatawag nilang 1,000 Dolls of Hope na pwedeng i-adapt para makatulong. Tinutulungan po natin yung mga matigsalog tribe, and then yung gumagawa din nito ay isang patient po na nag-undergo ng dialysis, itong si Rowena. That's the one way na makatulong din po kami. Kung kasama naman ang mga chikiting, huwag kakaligtaan ang Tanay Park Playground. Dito, feel na feel ng mga kids ang Pasko sa dami ng palaruan. Family-friendly na vibes kung saan makakapag-chill din ang iba pang miyembro ng pamilya. At pag nagutom naman, nariyan ang mga food stalls, tampok ang samot-saring pagkain at syempre, may puto bumbong. Pero mga kapuso, hindi lang puso ang mapupuno sa Tanay, kundi pati tiyan ninyo rin. Una na riyan ang legendary Sinigang Bundok. Soup pa lang, aakyat na ang spirits mo. Lalo na kung ang hanap mo maasim pero comforting na pagkain. Tinawag po siya na Sinigang Bundok kasi yung main ingredient niya po is fish. So smoked fish po siya. And then yung mga sahog nun ay kinukuha po nila kung anong available sa backyard nila sa bundok. Must try din ang kanilang sinanglay. Malaking tilapia na niluto sa gata. Malasa, malaman at parang ginawang holiday gift wrapped in flavor. Sa Laguna de Bay po natin or Manila Bay, so yung pong ating mga niluluto na isda ay nagmumula din po doon. Pagkagat naman ng dilim, dinadayo na ang harapan ng munisipyo na napapalamutian ng mga naggagandahang dekorasyon at Christmas lights. O di ba mga kapuso, kung ang hanap nyong destinasyon ay may lamig, may sarap at may all-natural Christmas feels, Tanay is the place to be. Mel? Check na check. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Kahit sa mga biyahe, may mga nanloloko ngayong magpapasko. Tulad ng mga naningil ng 25,000 pesos sa Japanese na inihatid mula NAIA papuntang hotel. Yan at iba pang problema sa NAIA ngayong holiday season. Live na tinutukan ni Darlene Kai. Darlene. Emil, marami-rami na yung mga pasaherong dumarating at umaalis dito sa NAIA Terminal 3 2 linggo bago ang Pasko. Kaya yung ilang pasaherong nakausap namin ay pinaghahandaan na yan sa pamamagitan ng pagpunta sa airport ng maaga.
Top list sa holiday season ang lipad ni Gerald papuntang Croatia. Dahil sa hirap ng buhay, kailangan niyang bumalik sa pagiging OFW pagkatapos ng 5 taon. Kaya hindi na niya makakasama ang pamilya ngayong darating na Pasko at Bagong Taon. That's what we call fatherhood. Sacrifice. Kaya napakahalaga sa kanya ang hindi magkaaberya sa biyahe ngayong araw. Nandito na siya sa NAIA Terminal 3 7 oras bago ang kanyang flight. Naano ko sa TV na medyo matraffic po talaga. Kaya mas minabuti po namin bumiyahe ng mas maaga. Baka malate po ako ma'am sa check-in. Isa pa yun. Yun ang pinaka-ano ko doon. Kaya hanggat maaari kung may oras, biyahe na. Marami ng tao sa NAIA Terminal 3. Walang humpay ang dating ng mga pasahero, kaya hindi rin nawawalan ng pila sa check-in counters. Ayon sa Kaapo Civil Aviation Authority of the Philippines, inaasahan nilang aabot sa mahigit 980,000 na mga babiyahe sa mga paliparan ngayong holiday season. Mas mataas yan ng 7 hanggang 10% kumpara noong nakaraang taon. Inasahan na yan ng mga pasahero kaya maaga silang pumunta sa airport, tulad ng seafarer na si Rafaelito na 5 oras hihintayin ang flight pa Germany. Yun lang po, usually mas earlier than usual po and mas agahan po yung pagkilos, parang gano'n lang po. Kasi madami ng ibang. Yes, plus traffic po gano'n. At ni Kathy, nakagagaling lang sa bakasyon sa Boracay kasama ang pamilya. Pinagahan namin kasi we're traveling with kids. So, kumbaga, as much as possible, we don't want to rush ka sa mga lines. So, inaagahan namin kasi ang dami na ring passengers right now. Pero hindi lang sa mismong airport na susubok ang pasensya ng mga pasahero. Apektado rin sila ng mabigat na traffic sa labas ng paliparan. Oras ang hinihintay ng ilang pasahero rito sa sakayan ng point-to-point bus. Naiipit daw kasi sa mabigat na traffic ang mga shuttle ayon sa mga dispatcher dito. Mga 1 oras na. Pero advertise nila every half hour. Okay lang, wala naman kaming fully retired na kaming dalawa. May oras na kayong maghintay. Kaya lang yung nahirapan siya sa temperature. Sanay naman ako sa ganun dahil siyempre sa daming pasahero ngayon, sa daming mahirap talaga. Samantala, arestado ang 2 lalaki sa reklamo ng biktima nilang isang Japanese national kagabi. Ayon sa impormasyong galing sa NAIA Airport Police, nagpahatid ang Japanese national mula Terminal 3 hanggang sa isang hotel sa Pasay City. Pero kulurong pala ang nasakyan niya. Hiningan siya ng mga suspect ng 25,000 pesos. Pero dahil 6,000 piso lang ang dala ng biktima, ay pinaikot-ikot muna siya ng mga suspect. Binabarin siya pagkatapos makuna ng pera at agad siyang nag-report sa mga pulis. Hinihingan pa namin ng pahayag ang mga suspect. Emil, sa mga oras na ito, marami-rami na yung mga pasaherong naghihintay ng masasakyan dito sa arrival area ng NAIA Terminal 3. Samantala, paalala po ng Kaap, bukod sa pagpunta sa mga paliparan ng maaga, maigi rin na wag nang magdala noong mga ipinagbabawal na gamit sa inyong bagahe para hindi kayo maabala at makaabala. Yan ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Darlene Kai. 3 pang gintong medalya ang nakuha po ng ating mga pambato sa 2025 SEA Games sa Thailand. At dahil dyan, 8 na ang gold ng Pilipinas. At mula pa sa Thailand, nakatutok live si Jonathan Antan. Jonathan! Yes, Vicky. 3 na nga yung gintong medalya na nakukuha ng Pilipinas ngayong araw dito sa 2025 SEA Games. Isa sa gymnastics, isa sa taekwondo, at isa sa men's baseball. Muling pinatunayan ng Pinoy batters na ang Pilipinas ang hari ng baseball field matapos magwagi sa men's baseball finals sa 33rd SEA Games. Ang final score, 5-3. Ito na ang 3rd straight at 4th overall SEA Games gold ng Philippines men's baseball team. Hiyawan ang mga Pinoy na nasa bleachers. Celebratory ang atmosphere dito sa May Stadium matapos po makaginto ang Pilipinas sa men's baseball laban sa koponan ng Thailand. Isa sa audience si Ja, girlfriend ng catcher ng Team Pilipinas na si Mark Steven Manaig. Sobra pong extra motivation sa akin kasi po may trabaho po siya, pumunta po siya para dito para suportahan po ako. Halos taon talaga pinagandaan namin kasi gusto na nga namin talagang mabawi yung pagkatalo namin sa kanilang 2007 SEA Games din dito. Kalaban natin host, pero pinakita natin yung galing at saka yung husay natin sa baseball.
Nakaginto rin si Taekwondo Jean Tatiana Mangin sa Women's 49 kg division ng Kyorugi. Isa pang ginto ang ambag ni Pinoy gymnast John Ivan Cruz na nakuha niya sa Men's Vault Finals. Silver medal naman ang nakuha ni Pinoy karateka John Christian Lechica sa Men's 60 kg division. Kahapon, muntik maagawan ng ginto sa gymnastics ang Olympia na si Aliyah Finnegan. Unang lumabas sa screen na pangalawa siya sa Vietnam sa Women's Vault Finals. Nagprotesta at humingi ng recomputation si Cynthia Carrion, ang presidente ng Gymnastics Association of the Philippines. Ang resulta, si Finnegan talaga ang kampyon. I know there's something wrong because Aliyah is perfect. And I know I am a judge. I know that she's higher in her skill than anybody else. Vicky, katatanggap lang natin ang impormasyon na ito. Ngayong gabi lang may nadagdag po na 2 ginto sa Pilipinas. Ang isa galing sa swimming sa Olympia natin na si Kayla Sanchez at ang pangalawa galing sa athletics. First gold natin sa athletics, galing po yan sa Olympian din na si John Cabang Tolentino. Sa kabuuan, 10 na ang gold medals na nahahakot ng Pilipinas dito sa 2025 SEA Games. Yan munang latest mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media. Nakatutok 24 oras. Ay, bongga, 10 na ang gold natin. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Isiniwalat ng dati umanong civilian intelligence agent na mag-amang dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte na inutusan siya ng mga tauhan ng OVP na maghatid ng milyong-milyong pisong pera sa iba't ibang personalidad. Ang detalye ng sinumpaan niyang salaysay sa pagtutok ni Mariz Umali. Sa 5 pahinang affidavit na pirmado nitong November 29, 2025, sinabi ni Ramil Madriaga kung gaano sila kalapit kay dating Pangulong Duterte at sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Nagtrabaho raw siya sa mag-ama bilang civilian intelligence agent. At naging tagahatid daw ni Vice President Sara ng milyong-milyong pisong cash para sa iba't ibang tao sa iba't ibang lugar. Nakakausap raw niya noon ng direkta ang mag-ama sa telepono at ang utos daw, diretso rin sa kanya. Sa salaysay na notaryado, sinabi ni Madriaga na inutusan daw siya ni na Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Lachica na mga tauhan umano ng OVP na maghatid ng mga duffel bag na may 33 hanggang 35 million pesos cash bawat isa. May hinatid din daw itong cash sa isang mayor ng Laguna, sa isang bahay sa Novaliches, Quezon City, sa Office of the Ombudsman, sa isang comedy bar sa Quezon City kung saan nakita niya ang spokesman noon ni Vice President Sara na si Attorney Reynaldo Monsayac na sumenyas daw sa kanyang dalhin ang pera sa taas. Nakausap namin ang abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad. Sabi niya bago raw nabuo ang affidavit, ibinigay ni Madriaga kay Palad ang sulat kamay na salaysay. Nang tanungin kung paano nalaman ni Madriaga ang halaga ng pera na hinahatid niya. Hindi niya ma-describe yung yung itsura, pero sabi niya isang duffel bag na pwede kang magpasok ng tao sa laki. Nasabi niya pag punong-puno daw yon kaya maglaban ng mga 35 million yon. Sabi ko, bakit mo alam yung laman? Attorney, sanay na ako mag-deliver ng pera. Binubuksan ko minsan yan. Kaya tansyado ko na yung laman yan, kung 30, kung 35, matatansya ko na yan. Sa isang pahayag sinabi ni Attorney Reynald Monsayac na ang gawa-gawang kwento ni Madriaga katawa-tawa at hindi raw kapani-paniwala. Polluted source daw si Madriaga, hindi raw niya ito kilala at walang ugnayan sa isa't isa. Itinanggi rin ni Philippine Army Colonel Lachica na kilala niya, personal o professional si Madriaga. Hindi raw totoo ang sinasabi nito at handa siyang magbigay linaw sa anumang investigasyon. Sa litratong ito, pinakita ni Madriaga ang regalo raw sa kanya ni dating Pangulong Duterte. Kung ganito siya ka-close sa mag-amang Duterte, bakit siya bumabaliktad ngayon? Sabi ng abogado ni Madriaga, minsang humingi ng tulong si Madriaga kay Sara Duterte sa kaso niya, pero di raw natulungan. Binisita pa nga raw si Madriaga ni Vice President Sara sa Camp Bagong Diwa, kung saan ito nakakulong dahil sa kasong kidnapping for ransom. Sakali man daw na sampahang muli ng impeachment complaint si Vice President Sara sa February 2026, pwede rin daw gamitin ang affidavit ng kliyente.
Sa Pebrero, matatapos na ang 1-year ban para sa pagsampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon sa abogado ni Madriaga, ay pinanotaryo nito ang salaysay para maisumite sa Ombudsman at na masimulan na raw ang fact-finding investigation. Inihayag din ni Madriaga na maghahain pa siya ng panibagong affidavit kaugnay umano sa OVP, sa asawa ni Vice President Sara at ilang pang mga opisyal na sangkot umano sa pamamahagi at paghahatid ng pera at mga kaugnay na usapin. Sinusubukan pa naming makuha ang mga pahayag kaugnay nito ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at iba pang mga nabanggit sa affidavit ni Madriaga. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Feeling guilty si Dustin Yu matapos ang mensahe ng kanyang bestie na si David Licauco na namimiss na niya ang kaibigan dahil sa hectic schedule. Kaya may assurance si Dustin kay David. Sabi ko, nakita ko yung interview niya. Sabi ko, if there's something na parang may nafe-feel siya, you can talk to me anytime. I mean, sabi ko, sorry if part of me would also want to apologize kasi parang na-realize ko na nung time na yon busy rin naman siya, pero ako kasi noon hindi ako busy. So ako yung laging ngayon busy kami both. So yun yung gusto ko i-explain sa kanya. Na yung schedule talaga namin is talagang tuloy-tuloy talaga. As in wala na kaming time para lumabas pa. Pero I get him. Super. Like, valid naman. And that's My Chika this Friday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Janina Chan. Happy weekend mga kapuso. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Janina. Thanks, Janina. Salamat, Janina. At yan ang mga balita ngayong Biyernes, 13 araw na lamang. Pasko na. Welcome ko po. Ako naman po, Vicky Morales, para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, Emil Sumangil po. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.